Ako po si Staff Sergeant Salvador de Torma, 816-184 Infantry, Philippine Army. Mayroon akong kasaysayan na hindi ko makakalimutan noong year 2000. 18 company ako noon. 18 Scout Ranger Company. Ang CO ko si Lieutenant Paler, ang XO ay si Lieutenant Kaugiran. Nagsimula ito nung pag-agira doon sa Matanog, sa Bubakar, na hindi ko makalimutan. Dahil kami noon ay bagong graduate ng private, pero nakatapos na kami ng SR. SR class 137-99. Kaya tama-tama pag-graduate namin, yun ang hindi ko makakalimutan na pag-operate namin, unang sabak doon sa Bubakar, na marami yung nadisgrasya, marami yung namatay, na kung saan kasama namin yung mga sugatan, yung mga kasama namin, pati mga Marines, na ang dinanas namin ay pagod, puyat, gutom ng isang buwan. Halos hindi kami makakain na masarap. Yung mga kamay namin na punong-puno ng mga dugo at wala kaming matubig na mainom. Kumakain kami na wala nang hugas-hugas yung kamay. At yung mga ulam namin ay sardinas, mga corned beef, na parang magkaparehas yung kamay, yung may dugo yung kamay, tapos yung inuulam namin. Ganun ang matinding hirap namin na nagsakripisyo talaga sa pakikipaggera doon, dahil mayroon nga kaming napasok na kampo ng kalaban na kung saan ay mas marami yung bilang ng kalaban kaysa sa amin. Konti na lang kami na natitira na walang tama. Mga sobra 30 na lang kami na hindi nasugatan. Halos lahat may sugat na. Kaya parang pangit yung pakiramdam namin na ganun nga ang nangyari, na maraming sugatan. Nakikita mo doon na kumakain ka, nandun katabi mo yung mga patay na mga kalaban, mga busayap, mga parehas na sundalo. At hanggang sa nagkaroon kami ulit ng enkwentro na naman na hindi ko makakalimutan dito sa Cotabato, South Opi, na kung saan ay doon ako tinamaan. Yung encounter namin sa Abubakar at saka sa Matanog, na kung saan nalapitan namin yung mga kalaban, pero kampo yung napasok namin, ay hindi namin sila mahagip-hagip dahil sa may running terraces sila na kinukublihan, na kung mag-assault kami at mag-assault sila, hindi sila tinatamaan dahil nga sa malalalim yung mga butas na pinagtataguan nila. Kaya mas marami yung sa amin ang tinamaan kaysa kanila. Ganon din na nagre-request din kami ng fire support dahil sa pangmalapitan. Yung iba rin kasamahan namin yung medyo nadisgrasya dahil nga pangmalapitan yung kalaban. Paano nangyari yung pareho mag-ikwento, Master? Paano nagsimula yung labanan nyo na yun? Yung giyara nyo na yun sa Abubakar? Pag umpisa ng gira na yon, bali hinanap namin sila na kung saan yung mga hanggang saan na natumbok namin yung, hindi talaga namin na objective yung kampo nila, pero natumbok namin dahil nga doon nga nagkagera-gera na kung saan na halos lahat ng area ay may kalaban. Hanggang sa tinamaan yung CO ko, si Lieutenant Paler, na may tama sa ulo at saka may tama sa tiyan. Ako yung nagiging radyoman niya. Kaya kahit may tama na siya, hirap na siya, pilit pa rin niya na nagkukuman na kunin namin yung high ground. Dahil nga yung mga kasamaan din namin ng mga radyoman, puro may mga tama na, may tama sa ulo, may tama sa likod. Tapos yung mga 60 gunner namin, puro tinamaan na rin, wasak-wasak na rin yung mga 60 nila.
Kaya nasira-sira na yung mga baril namin noon. Hanggang sa binuhat ko na lang yung CO ko na may tama sa ulo at saka may tama sa tiyan, na yun din ang kinamatay niya sa sobrang hirap niya. Anong feeling mo nung nakikita mo yung mga kasamahan mo na may sugatan, grabe yung tama? Bali, ang feeling ko noon, parang kwan din ako, yung medyo nararating din ako dahil nga sa nakikita ko na medyo pigado kami yung natatalo. Pero ganun pa man, medyo pinalakas ko lang yung loob ko dahil gusto ko rin ipakita na matabang talaga ako, at saka para hindi rin magpanik yung kasamahan ko. Pero ang teknik ko talaga na nasa panig ako ng Panginoon, kaya hindi rin ako takot mamatay. Ano yung pakiramdam mo nung nagkaroon ng infantry? Hindi ka ba natakot? O anong iniisip mo? Ang iniisip ko lang noon, kasi hindi ako talaga yung sumisigaw na talagang nagmumura kung nakikipaglaban. Parang pinaglalabanan ko yung kalooban ko na hindi ako masyadong matapang dahil nga kinokontrol ko yung sarili ko, na alam ko man na bawal yung magmura sa mga kalaban. At least ginagawa ko lang na nakikipaglaban ako dahil sa bayan natin, pero hindi yung magmurahin mo sila, kasi nagmumurahan na yung sundalo at saka Abu Sayyaf nung time na yun. Kasi malapit lang yung enkwentro, mga taga 10 meters lang, kasi kitang-kita namin yung mga kalaban. Hindi ka ba natakot? Nandun din yung sa isip ko, sa kapuso ko, na medyo natakot din ako, pero pinabayaan ko lang yun kasi nga nakikita ko rin yung mga kasamahan ko, mga officer ko, na medyo nakikita mo talaga na medyo maputla na kasi sa pagod at saka sa pakikipaglaban. Pero ang nasa isip ko kasi, ang Panginoon lang ang gumagabay sa akin, kaya hindi rin ako natakot na kung mamatay man ako, tinatanggap ko kung sakaling mamatay ako sa oras na yon. Ano yung pakiramdam mo nung nakikita mo yung officer mo, tamaan, may tama, wounded yung mga kasamahan mo? Ano yung naramdaman mo na yung oras na yun? Yung naramdaman ko, parang yung pakiramdam ko parang pagod na pagod ako, yung kaisipan ko at saka yung katawan ko, kasi nga sa buhat. Tapos kung iniisip ko kung paano ko i-withdraw yung official ko dahil baka maiiwan siya, kaya doon napapagod yung utak ko, yung katawan ko sa pag-iisip kung paano ko i-kwan siya. Hindi ka ba naawa sa kanya? O baka hindi mo ba inisip na baka ikaw din ang tamaan? Hindi naman ako na yung time na yon, wala yung awa sa akin noon. Parang nagiging normal na lang siya, na binubuhat ko yung mga sugatan, nagiging normal na yon sa akin. Ang iniisip ko na lang sa time na yon na kung paano ko siya ma-withdraw, at saka yung nag-iisip ako, parang nire-relax ko lang yung sarili ko. Sa hirap na yan, yung sinabi mo ngayon, ilang araw kayong isang buwan o araw kayong ganito yung dinanas mo yung hirap, walang tulog, ano yung pagkain, kumakain ba kayo ng tao? Yung time talaga na kung walang enkwentro, kasi nagmo-move kami, makakain kami ng tama. Pero once na na naman, na nagkaputukan na naman at magdamag talaga yan na hindi kami nagkakakain ng tama, kasi nga body nandyan lang yung sa kabila yung kalaban, body sigawan sila, kaya hindi rin kami nakakatulog ng magdamag. Kung saan ka nakadapa, kasi nga may pagitan kami noon, doon lang nag-o-observe lang kami doon. So, yung panahon na yun, hindi mo ba naisip yung hirap na ano ba itong pinasok ng trabaho? Hindi mo ba naisip yung pamilya? Yung time na yun na hindi ko muna sila naisip, kasi nga ang pagpasok ko sa sundalo, talagang desidido ako na kasi ito nga yung pangarap ko rin, na magkaroon ng trabaho, at saka galing din ako sa mahirap.
At saka yun talaga ang ginusto ko na, kwan, na trabaho. Kaya mula nung pagkwan ko, pag training ko rin, wala talaga sa isip ko rin na mag-back out kahit sa pag-ranger ko kasi ito talaga yung inaasahan ko rin na trabaho ko na hanggang habang panahon. Kaya nung time na yun, na kahit ano nang mangyayari, parang tinatanggap ko na rin na kahit hirap na hirap kami, na wala kaming tulog ng maayos, tapos yung mga tubig namin kinukuha na lang namin sa iniinuman ng mga kabayo kasi mahirap yung walang tubig sa Abubakar. Maaari mo bang ikwento yung ikwento bang magiging yung dinanas yung kahirapan? Yung una-una yung sa tubig. Yung tubig, walang tubig talaga doon na kuan. Ang kuan lang may nakita din kami na kuan na kung wala talagang tubig na yun doon sa iniinuman ng kabayo na maraming tae-tae ng kabayo na may kuan, may uod-uod. Doon na kami sumasalod ng pangsabaw namin sa pagkain, at least na naluluto siya. Tapos kung kuan yung mga inaasol namin ng mga bahay-bahay na may natitira ng tubig, yun ang kinukuha namin na pang-inom. Kaya doon kami doon din naramdaman ko rin na nahirapan yung sarili ko dahil sa kulang kami ng tubig. Mahina talaga yung katawan. Ano yung mga klaseng pagkain? Ang kinakain namin doon yung mga sardinas, mga corned beef na dala-dala namin tungkol sa kuan sa operation. Yung ano naman sir, yung ikaw ang nagbuhat sa CEO mo Oo. anong pakiramdam mo nung nakikita mo siya, natamaan siya? Ano yung nasa isip mo? Ano na? Bali yung nasa isip ko noon, gusto ko lang siya na maligtas. Pero yung nasa isip ko talaga na yun lang talaga, at saka naawa din ako sa kanya, pero hindi gaano na yung awa talaga na iiyak, hindi ganon. At kasi nakikita mo rin siya bilang opisyal, bilang CEO namin na malakas yung loob niya. Kahit may tama siya sa ulo at saka sa tiyan, pero nagkukuman pa rin siya na kunin nyo ang high ground, mauubos tayo dito. Parang hindi rin siya natatakot na mamatay. Ganon ang pakiramdam niya. Sa nakakausap mo ba yung sino mo? Oo, nakakausap ko. Ano yung mga sinasabi niya? Kunin nyo high ground, tumawag kayo ng reinforce. Yun ang sinasabi niya. Tapos yung mga team leader naman, mga squad leader, mga platoon sergeant, inuutosan niya na kunin nyo high ground. Ganun siya. Yes sir. Ganun lang yung kwan. Tapos tinatakbo yung high ground, pinapaputokan ng granada. Ganun ang man. Kasi nga, nandun kami sa medyo mas high ground yung sa kanila. Kasi pagpasok namin ng madaling araw, hindi namin makita kung ano yung nasa posisyon kasi nabayno namin yung may naghuhukay ng butas. Yung pala, may mga tunnel pala sila doon sa loob na malalalim, simentado sa loob, tapos may running terraces. Kaya nung nagkuhan kami doon sa harap nila, pag-assault namin ng madaling araw, nakapisto pala sila, kaya doon kami nahirapan. Ilan yung sugatan na kasama mo at ilan yung namatay? Kasi yung sa ibang kumpanya rin, may 15 na namatay na rin yun noon, 2010 na naiwan doon kasi hindi na nakuha. Pero binalikan namin ng mga 15 days, kinuha din namin, tapos marami rin yung namatay kasi nga yung sabi ko nga na ilang kumpanya kami, 3 kaming kumpanya. Kunti na lang kami natitira na walang tama kasi nung nag-withdraw kami, napunta kami sa doon sa mosque, sa simbahan nila. Kunti na lang kami natitira. Ang nangyari, pinadalhan na naman kami ulit ng mga gamit, yung mga BDA, mga duyan, at tinuloy namin hanggang sa makuha talaga yung Marcos Narciso Highway. Yun master, sabi ko na, ilan yung kasama mo na hindi mo ba? Hindi ko na mabilang kung ilan yung kasi halos kasi lahat sa team namin, bihira na lang yung walang tama. Kaya yung 18 company na pin down na
na nalagasan ng tao. Nung makita mo yung mga patayin na kasama mo, ano mo ba, bata, hindi ka ba, yak, awa, ano yung kasi isip mo, maghihigan, di ba? Maghihigan ka, Wala naman sa isip ko nung gano'n na maghiga-higante. Basta nung makita ko sila na tinamaan, nandun din yung awa ko na kwan, tinutulungan namin bilang kasama, pero yung kwan pala, yung bilang sundalo na hindi ka pala iiyak sa kwan sa mga kasamahan mo na namamatay. Parang tanggap mo na ganun yung ang mangyayari sa digmaan na yon. Pero nandun pa rin yung sa pagsasamahan ninyo na grabing tulungan yan na ano sinasabi mo sa kanila, yung mga kasama mo yung sinasabi lang namin, buddy, kaya mo yan, huwag kang magalala kasi nandiyan na yung chopper, dadalhin ka na, iibak ka na. Ganun parang pinapalakas namin yung loob nila na huwag kayong matakot, relax lang. Ganun ang palagi kong sinasabi sa mga kasamahan ko na may tama. Ang matandaan mo, itong, Master, ilan yung, sabi mo na tutulog na kayo sa kapatid mo. Paano yun? Ano yung feeling mo? Bali, ang namin doon, nung kumakain kami, saka yung pag-hold kami na nakikita namin talaga na nandun na mga patay, mga iba yung amoy nila. Siyempre, may sobrang baho na na hindi matanggal-tanggal sa amoy mo, saka dito sa katawan mo. Yung isip parang lumilipad na siya. Kasi nga sa pagod, saka kulang sa tubig, kulang sa resistensya na siguro. Kaya ganun parang lumilipad na rin yung isip mo. Hanggang sa kung mayroon kang talaga maramdaman na pangit pala yung epekto nun pagkatapos ng gira na yun. Kasi pag uwi mo sa bahay, pag natutulog ka, parang bigla na lang na pag may naramdaman ka na kaluskos, para kang mahuhulog ka. At saka mayroon din yung epekto na pag nandun kayo sa mga halimbawa na masyal kayo sa mga inuman, mga ganyan, nandun na madali kang magalitin. Yung nakikita mo na pag may nagsiga-siga doon, parang gusto mong upakan ka agad. Yun ang epekto niya. At saka kung tatawag ka ng cellphone, kung hindi masagot ka agad, parang madali kang magalit, madali kang mainis. Pero nung nakalipas ng mga ilang buwan, medyo okay na siya. So, yung pinento mo sa yung kapamilya mo, yung mga patay, ilang araw yun na ginawa nyo? Yun mag-iisang buwan, pero hindi araw-araw na mayroon lang kami na halimbawa mayroon kaming rinarasap na mga kalaban. Andun nakikita na namin doon yung mga yung mga patay ng Abu Sayyaf na natabunan lang konti, yung mga katawan nila na mabaho na. Yun ang Pero sa tropa meron sa tropa namin, mayroon din yung ganun na hindi makuan kaagad, hindi maibak kaagad dahil nga yung daanan hindi makuha-kuha ng yung mga tangke natin. Kasi nga yung daanan inaabangan ng mga Abu Sayyaf, tapos yung chopper natin ng hindi makababa, hindi makakuha ng wounded. Kaya nandun lang na nakahiga lang sila na may tali-tali kung saan sila tinamaan. Yung, Master, yung pinaganda mo kanina na yung tubig na saan-saan na ito. Ilang araw, nung ginawa yun? Matagal yun. Naabot nga ng mga malapit isang buwan. Ang pag-asa na lang namin yung mga bahay-bahay nila na pag inassault na, pag tumakbo na yung mga kalaban, kinukuha namin yung mga tubig nila. Yun ang nilalagay namin sa Pero kung wala na talaga, wala nang makuha na yung mga nandun sa na iniinuman ng kabayo, sabi ko nga yung sa mga creek, yun doon kami kumukuha ng Bali, wala naman. Ang naramdaman ko lang noon, yung sobrang kati sa katawan na maraming tumubo na kasi nga
marami kasi doon marang na kwan na may mga dahon-dahon na nahulog-hulog. Pag dinadapaan, pag umuulan, tumutusok pala yung mga kwan ng marang. Kaya maraming tumubo halos sa katawan. Anong posisyon mo nun, Master, sa team? Alin? Anong posisyon mo nun? Ay, ang position ko noon, lead scout ako. Private ako, pero kwan ako, regular na ako, ranger na ako. Lead scout, tapos nagiging radyoman. Yun ang... Bilang isang lead scout, siyempre, ikaw ang nauna noon sa nauuna. Ano yung feeling mo nung makakita ka ng kalaban? Yung bilang lead scout, nandun talaga yung medyo kaba na kung saan na talagang matalas talaga yung mata mo na titignan mo yung mga kalaban. Kasi nga kung maunahan ka, doon ka madisgrasya kasi karamihan kasi yung tinatamaan na ganun na lead scout. Kaya ang ginagawa ko lang kung talagang lang yung i-proper lang na yung ginagawa natin dito sa school na kasi kag-graduate lang namin ng ranger, sariwa pa. At saka yung loob namin buong buo pa na matapang talaga na hindi walang talaga, walang nervyos talaga kahit sa taas pumuputok, sa baba pumuputok, pero nagiging normal na lang siya. Kasi nga yung pinagdaanan namin na hirap na pag ranger tapos na isabak ka agad sa unang gira. Ano yung diskarte mo nung bilang isang lead scout? Ang diskarte ko nung bilang lead scout, talagang ayaw ko na na maingay yung nasa likod. Sinasabihin ko na wag maingay. Tapos pag naman katulad kay Tagaraw na sinusundan namin, akong lead scout tapos leading yan sila. Tinamaan dito sa leeg si Tagaraw ngayon na balibalintong siya kay grabing dugo na yung niya. Ang ginawa namin bilang lead scout, ako, yung team leader ko, si Corporal Chabare, tinulungan namin yon para makuha lang yung katawan niya. Tinulungan namin yon. Ako ang lead scout, kinuha namin yung duyan niya, tinali namin sa kahoy. Tapos yung guide ko, tinakbo namin, kinoverfire kami, tinakbo namin yung patay para hindi lang makuha ng kalaban. Ano yung nasa isip mo pag lead scout ka? Ano yung mga diskarte mo para maiwasan yung kalaban, maunahan mo yung kalaban? Yung diskarte ko doon, tinitignan ko talaga sa mga pwedeng pagkuberan ng kalaban sa mga malaking puno. Nandoon yan sila yung mga masusukal. Kaya doon ang tinatarget ko talaga kung biglang nagkaputukan, drop ka agad tapos yung magmamaneuver yung team leader na. Kasi palagi man tayong bilang sundalo, palagi tayong nakikinig sa team leader. Una-una, pinupokus mo talaga kasi ikaw yung nasa harapan. Pinupokus mo talaga yung isipan mo, nakakonsentrate ka, saka yung mata mo. Kailangan yung matalas yung sa mata mo. Baka meron pa akong hindi natanong na gusto mo idugtong sa kwento mo. Okay lang. Sa akin lang, ang maidugtong ko dito sa kwento ko, bilang sundalo, kung yung mga ngayon man napapasok na sundalo, kailangan talaga na pagsabihan natin sila, ikwento natin sa kanila kung gaano kahirap yung pumasok at saka makipaglaban. Para sa ganun, kung malaman natin na kung desidido talaga yung tao, dire-diretso talaga siya para at least kahit ano man ang mangyari sa kanya, tanggap na tanggap niya yung mangyayari bilang isang sundalo. Kasi yun nga, mahirap nga yung pagsabihan lang natin na sige, pasok ka ng sundalo, pero hindi pala nakaprepare o hindi pala niya alam kung ano ang magiging buhay ng isang sundalo. Kailangan talaga yung desidido bilang isang sundalo para tuloy-tuloy yung pag-asenso at saka pagtutulungan ng isang grupo ng ating sundalo. I'm sure nasubukan naging team leader ka rin sa... Yung hindi ko pa nasubukan yung nag-team leader.
Kasi 2003, doon ako na wounded dito sa Cotabato. Bali, nung na-wounded ako, naoperahan ako. Tapos nung isang buwan, bumalik ako, nag-operate ako ulit. Tapos naoperahan na naman ako, kaya nung may 7 years ako sa field. Kaya napunta na ako dito sa regiment. Tan ko ng RJ, kaya sumabit doon sa may saging, pumutok, kaya nakakuan yan sila, tapos binanatan ako ng 60. Kaya nung nakita ko na gano'n na nandyan na yan sila nakuan, tapos paatras na rin kami, dinala ko na yung CO ko. Pag volume of fire, i-drop ko. Pag walang medyo konti na naman ang kuan, kargahin ko na naman. Ang kuan dahan-dahan lang. Ano yung nasa isip mo nung ginawa mo yun? Bali, ang isip ko talaga, iligtas ko yung official ko. Kasi buhay pa noon yung official ko. Pero yung mga kasama, wala pa siyang tama noon, may tama. May tama na yun, may tama na. May tama na sa ulo sa kakuan. Kasi nakikita ko na rin na tumambling-tambling na yung iba, na may mga tama na gumaganon na. Hindi na talaga makaya. Hindi na makaya. Ilan yung natamaan na kasama mo, Master? Yung bilang, yung matandaan? Hindi ko na matandaan yun. Kaya nga yung itin company nung Wallop noon, year 2000 yun. Kaya napunta kami dito, year 2000 na, kami na yung pumunta dito sa Laguna. Kasi diyan sa Pangil, bali nagpahinga kami diyan kasi nga yung official namin namatay. Yun si Lieutenant Paler. Nung kinakausap mo siya, karga-karga mo siya, ano pala yung ginawa niyong first aid doon sa sugat niya? Ayon sa sugat niya. Bali, ko lang sir, bali tinalian lang. Tapos? Tinalian. Tapos dito kasi sa ulo niya, na arado siya naarado yung ulo niya dito. Pero wala naman siyang walang dugo. Tapos dito niya, may pumasok dito sa loob. Pero wala ring dugo. Yung parang buto ng mais lang. Pero yung butas niya, pumasok dito sa loob. So walang lumabas na dugo? Walang lumabas. Ano siya? Walang lumabas na dugo. Bali, yung dugo siguro dito na sa ilalim. Kaya na sa loob. Pero nung sa hirap ng paano mo bang ikwento kung paano mo siya winidraw doon sa Ayan, kasi nung gano'n ina-assault na kami na may crash, na nakikita ko na na may crash. Kasi wala na rin kaming kasi medyo atras na rin na gano'n kasi palalim kami kasi. Nung time na yun na alam ko talaga na tatagain kami doon, nung napaputok ko na yung RJ ko, kinuha ko na siya dahan-dahan, medyo pag ganun kami. Pag magka-bulyo mo pa na naman, dapa na naman kami. Pero yung mga kasama niyo nagkano sila? Bali, na rin, naka-skirmisher kami, bali, na rin, pa-atras na rin. Pa-atras na rin kasi magdala-dala na yung mga namin, yung mga sugatan na kasamahan. Kaya inuna ko talaga yung official ko na pero bali nahuli pa nga kami ng official ko Pero anong sabi niya sa'yo? Sabi niya tawag daw ng support. Tapos yun nga yung high ground na pinapakuha niya, kinuha man nila pero yun pa rin, ganun pa rin pag kinukuha yung high ground, tinatamaan pa rin yung lahat ng tropa. Kasi nakaposisyon nga sila doon sa Wala siyang personal na sinasabi sa'yo habang nililigtas mo siya? Yung lang, yung hirap lang niya, bakit ganito naramdaman ko, bakit hindi na ako makahinga, Torm, sabi niya. Bakit ganito yung ko nararamdaman ko, hindi ako makahinga. Na nakataya ako, gano'n. Pero ko na rin na humihina na yung boses niya. Yun advice ko sa kanya, sir, kaya mo yan. Konti lang yan, maliit lang yung tama mo.
Walang dugo, yung walang dugo. Sabi ko, daplis lang yan. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Tapos, paano siya naiba? Master? Namatay mo sa kabuhat mo, di ba? Ano ba ang sumunod na nangyari doon? Nung kwan din, nung lahat-lahat na nagkwan na kami, pumunta na kami sa mosque. Doon na may kwan na nakalapag na doon yung chopper. Chopper na ang kumuha sa kanila. Pati lahat ng mga wounded, mga kwan. Pero nandun pa rin sa kwan, sa mosque na yon. Pag lalabas ka doon, binabanatan ka pa rin ng 50 ng mga Abu Sayyaf doon. Anong feeling mo nung namatay siya? Kita mo yung wounded? Ano nararamdaman mo, Master? Parang pala yung katawan ko talaga sobrang hina sa kulang sa tulog, tapos yung basta parang lumilipad yung kuan ko. Pero kaso lang siguro yung pagka nabigyan din siguro ako ng lakas na kuan dahil lang sa bago kasi ako kuan nagpre-pray rin ako na hindi ako nagagalit sa kalaban kasi hindi rin ako natatakot na matamaan kasi kahit sagsagan ng putok niyan parang wala lang din sa akin kasi parang nandun na sa kuan ko na ligtas na ako, mga ganon. Kasi bago ako pumunta kasi doon sa kuan, doon sa simbahan namin, pupunta ako doon sa simbahan namin, nagpadasal ako, tapos advice na ganito, nababalot ka ng liwanag, ganon. Kaya yun din ang nagpalakas ng kalooban ko na parang hindi ako matamaan. Kasi napapansin ko, lahat ng kasama ko, naghatid kami ng pagkain, tumama yung B40, yung 6 kami, dalawa kami hindi tinamaan. Halos lahat ng kasama ko tinamaan. Tapos doon naman sa katabi ko, natamaan naman yung matanda, yung master sergeant. Tinamaan yung pit niya, bakit hindi ako matamaan? Tapos pag nung kumain na naman kami, ako yung nakaupo na ganon, kumakain. Tapos yung kasama ko na nakatago doon sa doon sa malaking troso, siya pa yung tinamaan ng abaga. Kaya nandun yung ko na siguro nga pag ginagabayan ka siguro rin ng Panginoon, kaya hindi ka basta-basta matamaan. Master, yung tinutungko ko lang ano yung nararamdaman mo namatay yung siyo? Nakikita mo yung kasamahan yung wounded na ano sa isip mo? Sa isip ko. Bali, gano'n parang naawa ako sa kanila na parang Hindi ka ba umiyak? hindi naman ako umiyak, pero nandun na yung awa ko sa kanila, pero hindi ako na paiyak. Kasi yung iba rin may nakita ako doon na kasama ko na talagang grabing iyak niya talagang sumigaw na lumuluha talaga. Yung parang nagmumura. Matandaan mo pa kung sino yung kasama mo? Aba, sabihin pa ba yung mga ganon?